kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tumawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tuwing kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Pagpapala, biyaya na nagmumula sa ating Diyos sa mga makapangyarihan at sa ating Panginoon Jesucristo ang sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen. Yung ating pong paksa ngayon ay ang kagandahang loob ng Diyos. Noong isang linggo ay pinaksa natin yung kahabagan o ang kahulugan
ng mercy o merciful. Napakahalaga po nitong araling ito, katulad nung unang aralin. Dalawa na po, kasi dito po nakatali kung papaano ibinigay ng Diyos ang pagkakataon sa sangkatauhan. Ibig sabihin sa ating lahat, na patawarin sa kanilang mga kasalanan at makapunta sa buhay na walang hanggan. Simulan po natin. Ang mga Pariseo po ay may aral at turo ng ganito. Ito po yung background ng ating ebanghelyo. Yung mga Pariseo, mga eskriba, o yung mga namumuno sa pananampalatayang Hudyo, meron po silang aral na makamandag at mapanglinlang. Pakinggan po natin mabuti. Yung mga Pariseo at mga eskriba, kaya galit na galit si Jesus sa kanila sapagkat meron silang aral at turo na mapanglinlang at makamandag. Sapagkat yung salita ng Diyos ng kagandahang loob, yung salita ng Diyos na ang Diyos ay mahabagin, pinalitan nila yon. Kaya makikita mo na parang okay lang, may templo, mayroong pagsamba, may pangangaral at pagtuturo sa templo at sa mga sinagoga, ngunit ang laman ng aral at turo, lalo na sa estilo ng kanilang pamumuhay, makamandag at mapanglinlang. So, yung aral at turo. Ang isang dahilan kung bakit naparito si Jesus, para ituwid yon. Para bigyan ng pagkakataon ng lahat ng Hudyo na marinig nila ang kadalisayan ng magandang balita ng kapatawaran ng kasalanan. Ang isa pang dahilan ay ang kapatawaran ng kasalanan ay makakamit sa sariling sikap at gawa. Yan po ang turo ng mga Pariseo. Kapatawaran ng kasalanan ay makakamit sa sariling sikap at gawa. Ibig sabihin, kung mabuti ang iyong ginagawa, kung ibig sabihin, yung sa sarili mong pamamaraan, ay aakyat ka sa langit. Ito po ang karamihan ng mga Kristiyano sa Pilipinas at sa buong mundo. Basta hindi ka gumagawa ng masama. Nananalangin naman ako bago matulog. Nagbabasa naman ako ng Biblia. So kahit hindi ako magsimba, okay lang yan. O kaya sasabihin, pare-pareho naman ang papunta sa Quiapo, iba-iba lang ang daan. Ganyan din ang papunta sa langit, iba-iba ang daan, pero isa lamang ang tutunguhan. Mali. Ito ay aral na makamandag at mapanglinlang. Na ang tao ay may sariling kakayahan na umani ng kapatawaran ng kasalanan. Na ang tao sa pamamagitan ng sarili niyang sikap, sa sarili niyang pamamaraan, sa sarili niyang relihiyon, ay kalulugdan siya ng Diyos. Parang divisoria. Panginoon, mabuti ako ha. So, I deserve more. Kesa naman doon sa mga rapist, magnanakaw, drug addict, mga sugalero, masama sila. Ako nagsisimba po naman ako. So inaasahan ko po, Panginoon, na pagpapalait mo ko kesa sa kanila. Yang ganyang aral, makamandag, mapanglinlang. Marunong pa sa Diyos, katulad ni Jonas. Ang sabi ni Jonas, pumunta ka doon sa Nineve, sapagkat ang Nineve ay makasalanang bayan, gusto ko silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pumunta ka doon para malaman nilang sila ay makasalanan. Ano ang sabi ni Jonas? Aba, Panginoon, ba't ako pupunta doon? Patatawarin mo lang yan. Pero sa katotohanan, ang laban sa kanyang isip, galit siya sa mga taga Nineve. Galit siya sa pamamaraan ng Diyos.
Na marami sa atin ay meron din ganong isip na akala natin na dahil tayo mas mabuti, nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, dapat tayo ay kalugdan ng Diyos at yung mga taong makasalanan ay dapat parusahan ng Diyos. Yung ganong isip. Ganon si Jonas. Kaya nung patawarin ng Diyos ang Nineve, nagalit si Jonas. Marunong pa sa Diyos. So ito ang larawan ng mga makasanlibutan at makasariling filosofiya. Ito ay aral at turo na makamandag sapagkat dadaling ka nito sa kapahamakan, dadalhin tayo nito sa impyerno. Kung gayon, mga minamahal, ang aral at turo ng Diyos kay Kristo Jesus simula nung una hanggang huli. In other words, yung buong banal na kasulatan simula sa Genesis hanggang Revelation ay nagtuturo ng kahabagan na ipinahahayag ang kagandahang loob ng Diyos kay Kristo Jesus. In other words, the whole Bible ay nakatungtong o ang aral niya at turo niya ay dapat tignan sa habag ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, hindi sa pananaw at pag-iisip ng tao. Kaya kapag nagba-Bible study tayo, hindi mahalaga yung iyong opinion. Sa Bible study, hindi democratic. Sa Bible study, ang mahalaga ay pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng Bible sa atin. Kaya ang tanong lagi sa Bible study ay, ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ang sinasabi ng Diyos sa atin na kasalanan natin? Ano ang sinasabi ng Diyos, papaano niya tayo pinawawalang sala? Ito po mga minamahal ang tinatawag na grace alone o sola gratia. By grace you are saved. By grace you exist. Ano ba ang kahulugan ng grace? Katulad nung isang linggo, ano ba ang ibig sabihin ng kahabagan? Isang klase ng attitude o pananaw at pag-iisip na wala akong magagawa, maliban na ang puso at damdamin ng Diyos na naaawa sa akin. Yung awa ngayon yun, ine-express ng Diyos. Yung damdamin at isip niya, ine-express niya. Kaya yung grace o word na grace ay, sa Greek ay charis. Na ang ibig sabihin ay bumabalong ang ganap na kagalakan, kaligayahan at pagpapasalamat. Tingnan po natin ito. Liligaya ka, magpapasalamat ka, o ikaw ay nagagalak o ang walang hanggang kagalakan, ay mula sa grace. Mula sa grace, mula sa kagandahang loob ng Diyos. Dito po nagkakamali ang maraming tao. Sabi ng mga Pariseo, hindi, kapag ginawa mo ito, liligaya ka. Ang sabi ng Diyos, hindi ganoon. Liligaya ka dahil mahal kita. Dahil pinapatawad ko ang iyong anak o pinapatawad ko ang iyong mga kasalanan. Naaawa ako sa iyo, kaya ibibigay ko sa iyan. So lahat ng kagalakan mo, kaligayahan, ay mula sa grace. Asawa, anak, apo, magulang, si tatay at si nanay. Asawa. Matalik na kaibigan, trabaho. Lahat na nagpapaligaya sa atin sa buhay na ito, hindi nakasalalay sa mga material na bagay. O hindi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Meron akong asawa, meron akong anak, dahil dagdag ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa akin. Meron tayong magulang, salamat Panginoon, dahil sa gandahang loob mo, binigyan mo ako ng isang magulang. O kung may diferensya man si tatay at si nanay, natutuwa ka pa rin dahil you still have a father and a mother. So, napakahalagang aral yon. Kaya nga sinasabi natin, kapag nag-isip ka na pupunta ka sa church para mag-Bible study, para sumamba, it is by God's grace. So ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kung wala kang karamdaman at kapansanan, kagabi,
Meron pong isang pangyayari sa Africa. Ito po yung pinatay yung mga eksperto at mga manggagawa na doktor na tumutulong para supilin ang karamdamang Ebola. Wala na pong pinaka-deadly na karamdaman ngayon kung hindi ang Ebola. Ito po'y nandoon sa Sierra Leone, sa Guinea, doon sa Southern Africa. Ito po 3 araw lang patay kayo. Buti pa yung cancer eh. Pag may cancer ka, pwede ka pa magpakemo at meron pang pagkakataon na ikay gumaling. Pero sa Ebola, 3 araw lang. Matagal ka na 5 araw. Patay ka. At wala pong gamot. Kaya po ang Amerika nagpadala po ng 3,000 sundalo ngayon doon para i-control yung karamdaman. Dahil ang suspetsa, ito pong sakit na ito ay malamang kumalat sa buong mundo. Kaya nga mapapansin nyo din sa Pilipinas, pag nanonood kayo ng TV, sa radyo, ina-advertise na ng Department of Health na kung ano ang Ebola. Sapagkat napakarami nating OFW. Papunta rito, pupunta roon, kung saan-saan. Marami pong karamdaman ngayon na tawag pansin. Minsan gusto kong kunin natin sana ang pag-aaral sa Revelation kasi merong 7 salot. Yung pinakamabigat, yung kahuli-hulihan o pangalawang salot, na isa po doon ay yung karamdaman na walang gamot. Na sisigaw ka, iiyak ka, na halos gusto mong mamatay dahil sa karamdaman na yan. Now, ikaw nabubuhay ngayon tayo dito sa Pilipinas. And it is by God's grace. Hindi ka nabubuisit. Hindi mo tinuturuan ng Diyos sa ating kalagayan. Sige anak, hindi karapat-dapat na pabor sa taong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat kahabagan ng Diyos sa dami kong kasalanan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako ang pinakamakasalanan sa inyong lahat. Kaya lang nahabag ang Diyos sa akin dahil kay Kristo. Mga minamahal, ito ang isip, puso at damdamin ng Diyos sa makasalanan sa katauhan. Pinakikita ko po sa inyo ngayon, o hindi ako, kundi ng Diyos sa ating teksto, na ang grace o ang kagandahang loob ng Diyos na mula rin sa habag ng Diyos ay desisyon ng Diyos. Isip ng Diyos, damdamin ng Diyos sa iyo. Ayaw kanyang masasaktan, ayaw kanyang iiyak, ayaw kanyang lumuha, ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Gagawa ang lahat ng Diyos ng paraan upang makarating ang mabuting balita sa iyo na si Jesucristo ang buktong na anak ng Diyos, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang sino mang nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya nasabi ng banal na kasulatan o ng Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isa, wag natin basahin yung close and open parenthesis. Okay? 1, 2, 3, basahin natin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. So sabihin natin muli, pero tanggalin na natin yung word na kayo at palitan natin ng ako. Naligtas ako sa pamamagitan ng aking, hindi na yun, palitan na natin yun, ng aking pananalig kay Kristo. Ulitin ko, sabihin natin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas ako sa pamamagitan ng aking pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa akin. So palitan natin yung nyo, palitan natin yung inyong,
Palitan natin yung kayo ng first person, ako. Sabihin natin, 1, 2, 3, basa. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas ako sa pamagitan ng aking pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa akin. Purihin ang Panginoon. At yung salitang kagandahang loob ay charis o grace. So nahabag ang Diyos sa iyo. Ano ang bubunga ng kaligtasang ito? Kapayapaan, kagalakan, katiyakan, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan yung kamatayan na sinasabi ni Apostol Pablo, kung ako ang tatanungin ninyo, ang nais ko'y mamatay na sa buhay na ito at makasama si Kristo. At ang wika pa ng banal na kasulatan, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay isang pakinabang. Ito ang mga minamahalang buod ng talinhaga. Ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos. Ang mga manggagawa ay ang mga tao. Tinawag ang mga tao sa iba't ibang oras. Ibig sabihin, tinawag tayo na maging mananampalataya ni Kristo at nang narinig natin mabuting balita, nanalig tayo na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, na ang kasunduan ay tigi 1 denaryo, ang 1 denaryo ay kumakatawan na na ng buhay na walang hanggan o ang kaligtasan. May tinawag ng umagang-umaga. May tinawag na 9 ng umaga. May tinawag na 12. May tinawag na mga 3. At may tinawag na mag-5 ng hapon. It's a good example ng 5 ng hapon. Sandali anak. Ang example na maka-5 ng hapon tinawag ng Diyos ay yung nakapako doon sa kanan ni Jesus. Ang sabi nung kriminal na nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, isama mo ako o alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso na. Ang sabi ni Jesus doon sa magnanakaw, doon sa kriminal, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Siya yung tinawag ng 5 ng hapon. Sino ang tinawag ng umagang-umaga? Yung mga Pariseo. Yung mga Hudyo na sa kanila unang ipinangako ang Kristong Panginoon o ang Mesiyas. Sino ang mga 12 o 12, 3? Tayong mga Hentil. Sa huling bahagi ng ating panahon. Lahat mga minamahal ay tumanggap ng pare-parehong biyaya. Anong biyaya? Na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay pinapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan dahil sa kagandahang loob. By grace you are saved through faith. At yung faith na yan, hindi rin galing sa iyo, kung hindi bunga ng kagandahang loob ng Diyos sa pakikinig ng kanyang salita. Mahalang sa kagandahang loob ng Diyos ng may-ari ng ubasan sa ating talinhaga, nagreklamo ang mga tinawag. Nagreklamo ang mga tinawag. Ang sabi ng mga nagreklamo, hindi makatarungan ang pagkakaloob ng biyaya mo. Hindi ka pantay-pantay. Mas maalam ang tumanggap kaysa nagkaloob ng pagpapala. Panginoon, hindi po ganyan. Dapat po ganito. Inagaw ng mga tinawag ang tanggapan ng may-ari. Itong 3 ito, mga minamahalang kasalanan ng marami sa atin. Papaano? Katulad ni Jonas, Panginoon, hindi mo dapat pinatawad yung mga tao sa kanilang kasalanan. Dapat pinarusahan mo sila. Panginoon, hindi po ganito ang dapat na dinaranas ko sa buhay na ito. Simba ako ng simba, babasa ako ng Biblia.
Ikaw ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Bakit yung magnanakaw? Bakit yung hindi nagsisimba? Sila yung pinagpapala mo. Sila yung mga reklamador na bakit kanin lang, Panginoon? Bakit ganito ang buhay ko? Hindi mo ko pinanganak sa mayaman. Bakit yung mga magnanakaw ay siya pa ang umaasenso sa buhay? Na kami na mga naglilingkod sa iyong church, mga nagbabasa ng Biblia, mga hindi naman gumagawa ng masama, kami pa ang malaking may suliranin. Ito mga minamahalang kasalanan o kahinanang marami, marunong pa sa Diyos, mapagpataas sa tinatanggap na pagpapala o kaloob ng Diyos. Ito lang, sa tuwing tayo tatanggap ng pagpapala, ito lang, sa tuwing tayo may karamdaman, Panginoon, bakit mo ko binigyan ng karamdaman ganito? Bakit hindi yung makasalanan? Bakit ako may cancer? O bakit ako may ganong buhay? Bakit ako? Bakit ako at hindi sila? Ito yung mga reklamador. Oo, mga minamahal. Lalong-lalo na ang pagtingin ng mga pareseyo na ako'y maliligtas sa pamagitan ng sarili kong gawa. Maliligtas ako sa pamagitan ng sarili kong kakayahan. Sa ganyang kalagayan, nalulungkot ang Panginoon. Katulad ni Jonas, ang sinabi ng Panginoon, Jonas, bakit ka magagalit? Bakit ka nagalit na yung halaman na pinatubo ko sa tabi mo? Ay nagreklamo ka na ngayon ay wala kang payong. Bakit? Ikaw ba ang nagbigay ng buhay? Ikaw ba ang Panginoon? Kung ako ang Diyos na aawa sa kanila, ayoko may mapunta sa impyerno. Kaya kinahabagan ko ang mga makasalanan. Bakit ka magrereklamo ngayon? Katulad ng ating natutunan noong isang linggo, lahat-lahat ay nakasalalay sa kahabagan ng Diyos. Kaya ang sagot lagi nating dalangin, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. At ngayon sa ating pinag-aralan, sa kagandahang loob ng Diyos, bilang pagpapahayag ng biyaya ng kapatawaran ng kasalanan kay Kristo Jesus. In other words, the graces of God nakatungtong sa habag ng Diyos. Yung kagandahang loob is an expression of God's mercy. Napakabuti ng Panginoon, hindi ba? Mahal ka niya, sobra-sobra kanyang mahal. Na kahit si Judas Iscariote sa huling bahagi ng kanyang buhay, ng pagtalikod sa Panginoon, hinabol ng Diyos. Kaya noong itinatatag ng Diyos ang banal na hapunan, ang sinabi niya sa mga alagad, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Alam ni Judas yon na alam ni Jesucristo. Ang sabi ni Jesus, ang tanong ng mga alagad, sino po yung susunod sa akin na sumausaw? Ay siyang magkakanulo sa akin. Alam ni Judas yun. Alam din ni Judas na sumiksik na si Satanas sa kanyang isipan na dapat niyang ipagkanulo si Jesus. Bakit? Dahil sa kasalanan na gusto niya na siya ang masusunod. Yan ang kasalanan ng karamihan sa atin, ng katigasan ng ulo na akala natin, kakayanin natin ang lahat ng bagay na hindi kasama ang Diyos. Magagawa ko ito. Pupunta ako doon. Kikita ako. Okay, ito, buhay kong ito. Without knowing it, you are saying, I am God, at ang Diyos ay susunod lang sa akin. Subalit hindi gayon. Kundi nahabag ang Diyos sa atin, ibinigay ang kanyang anak na si Jesucristo. And that is grace. And that is mercy. Ang sino mang sumampalataya, at ang sabi doon sa 2:8, hindi ito sa inyo. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Kung bakit tayo naririto? Dahil ito ay gift o kaloob ng Diyos. Bilang mga pinawalang sala dahil kay Kristo, kung kaya nga,
Ang wika sa 2 Korinto 4:10. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Pakinggan nating mabuti. Lagi kong taglay ang kamatayan ni Kristo, upang sa pamagitan ng katawan ko ay mahayag ang buhay ni Kristo. So sa Galatians 2:20, hindi na akong nabubuhay kundi si Kristong nananahan sa akin. Kaya ang wika pa ng banal na kasulatan, namumuhay ako ngayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. So sa makatuwidang nakita ng mga manggagawa, yung sahod, yung material. Hindi lang nakita yung mga bagay na hindi nakikita. Pagpapala, biyaya ng buhay, kalusugan, nanay, tatay, magulang, anak, apo. Kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapakinig ng salita ng Diyos. That's the best the Lord has done for you, sa ating lahat. Amen po ba? Kung gayon, tumayo tayong lahat at tayo magpasalamat sa Panginoon. Ng araw at buwan, salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sa walang hanggang patnubay mo, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo.